Habang nakatayo ako sa harap ng kabaong ng tatay ko, hindi luha ang bumabagsak mula sa aking mga mata, kundi galit. Sa isang sulok, rinig na rinig ko ang mga boses ni na Kuya Marco at Ate Veronica. Nag-aaway sila sa kung sino ang magmamana ng mansyon at mga kotse. Para sa kanila, ang pagkamatay ng tatay ko ay simula ng pagdiriwang, hindi ng pagluluksa. Ngunit habang nag-aaway sila sa kanilang inaakalang kayamanan, may isang lihim na hawak ako. Isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng inaagawan nila. At sa huli, ang lihim na ito ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak at ng aking tagumpay. Ipaparamdam ko sa kanila ang pait ng karma na matagal na nilang inihahanda para sa akin. Ang buhay ko noon ay simple lang. Ako si Alexa, ang bunso sa pamilya ng isang bilyonaryong siyentista. Sa tingin ng marami, parang perpekto ang buhay ko. Bukod sa mayaman, binigyan ako ng gandang madalas na pinupuri, matangkad, may makinis na balat, at mga mata na laging nag-aalab, lalo na kapag nag-aalala ako. Pero sa loob ng pamilya namin, ako ang black sheep. Habang sina Kuya Marco at Ate Veronica ay laging nasa loob ng opisina, ako naman ay nasa studio, nagpipinta. Sa kanila, ang art ko ay walang halaga. Sa akin, ito ang aking mundo. Mula sa pagkabata, iba na talaga ang turing sa akin ng mga kapatid ko. Si Kuya Marco, laging mayabang, at si Ate Veronica, laging may inggit sa mukha. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa kong maging masaya dahil sa suporta ng tatay ko. Siya ang aking inspirasyon, ang aking sandalan. Araw-araw, pagkatapos ng mahabang araw niya sa trabaho, dadalaw siya sa studio ko. Tahimik siyang upo sa isang tabi, manonood sa akin habang nagpipinta. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Anak, sabi niya sa akin isang araw, ang art mo ang pinakamagandang formula na nakita ko. Dito nakikita ko ang ganda ng mundo, hindi lang ang mga numero at teknolohiya. Iyon ang bonding moment namin. Hindi pa nga natatapos ang buro ng tatay ko, pero nagsimula na ang kaguluhan. Nagpulong kaming magkakapatid kasama ang abogado ni tatay. Ang plano nila ay hatiin na ang mga ari-arian sa lalong madaling panahon. Tinitingnan ko lang sila, si Kuya Marco na may mamahaling relo sa pulso at si Ate Veronica na may bag na mas mahal pa sa isang kotse. Ang kanilang pagluluksa ay may kulay ng kasakiman. Ang kanilang mga mata ay hindi umiiyak, kundi nag-aapoy sa pagnanasa. Hindi man lang nila ako tinatanong kung okay lang ako. Para sa kanila, isa lang akong ekstra sa pelikula ng kanilang buhay. Pagkatapos ng pagpupulong, kinausap ako ni Kuya Marco. Alexa, ano na? Ano ng plano mo? Hindi ka naman marunong mag-manage ng negosyo. Ang mga paintings mo hanggang sa gallery lang iyan. Sumabat si Ate Veronica, mas maganda siguro kung ibebenta na lang natin lahat. Saka na lang kita bigyan ng share. Maliit lang. Pang-hobby mo lang. Nanginginig ako sa galit. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kawalan nila ng respeto sa aming tatay at sa akin. Hindi ko na lang sila pinansin. Umuwi ako sa bahay ko na parang gusto ko nang sumabog sa galit. Sa gabi, biglang tumawag si Kuya. Alexa, nag-usap na kami ni Veronica. Gusto naming ibenta na ang lahat ng assets. Para matapos na ang lahat ng ito. Papirmahin ka namin ng waiver. Mas okay na iyan. Alam ko ang ibig sabihin ng waiver. Para akong inaalis sa picture. Parang hindi nila ako kapatid. Para sa kanila, wala akong halaga. Ang paninindigan ko ay hindi ako magpapapigil. Handa na ako sa laban. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ko na may daladalang mga papeles. Pinipilit nila akong pirmahan ang waiver. Sabi ni Kuya, mas makakabuti ito sa iyo, Alexa. Hindi ka sanay sa stress ng pagmamanage ng negosyo. Sinagot ko siya, bakit? Hindi ba at negosyo din ang tatay natin ang pinag-uusapan? Sumabat si Ate Veronica, huwag ka nang mag-alala. Bibigyan ka namin ng ₱5 milyon para makapagsimula ka sa ibang lugar. Sa ibang bansa, kung gusto mo. Napangisi ako sa kanilang sinabi. Napakababaw ng ₱5 milyon kumpara sa bilyon-bilyong ari-arian ng tatay ko. Ang mas nakakainsulto pa, sa tingin nila ay ganoon lang ako kababaw. Sabi ko sa kanila, hindi ko pipirmahan ang kahit anong waiver. Pare-pareho tayong may karapatan sa pamana ni tatay. Biglang nagdilim ang mukha ni Kuya Marco. Tandaan mo, bunso, huwag kang magpadrama sa amin.
Kaya naming gawing mas mahirap ang buhay mo. Sabi ni Ate Veronica, at huwag ka nang magpinta-pinta. Ang mga trabaho mo ay hindi importante. Nanginginig ang aking mga kamay pero nagpakatatag ako. Subukan ninyo, sagot ko. Hindi lang sila nagbanta. Ginawa rin nila. Nagsimula silang magsabotahe. Sa Facebook, nakakita ako ng post ni Ate Veronica na nag-insinuate na ginagaya ko raw ang sining ng ibang artist. May mga comments din na galing sa mga fake accounts na nagsasabing isa akong gold digger. Nawalan ako ng mga followers sa social media at bumaba ang benta ng mga paintings ko. Ramdam ko ang ginagawa nilang paninira. Isang araw, tinawagan ako ng landlord ko. Sabi niya, Ma'am Alexa, sorry po. May pumunta po rito na nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng apartment na inuupahan ninyo. Sinabi niya na kailangan niyo na raw pong umalis. Agad kong tinawagan ang abogado ko. Sabi niya, naku, Ma'am Alexa. Ang apartment ay nasa pangalan pala ng kumpanya ng tatay ninyo. Sa ngayon, ang mga kapatid ninyo ang nagpapatakbo. Kaya nila kayong paalisin. Narinig ko si kuya na tumatawa sa telepono habang sinasabi sa isang tao na panahon na para matuto siya. Masakit. Mas masakit pa sa pisikal na sakit. Ang buhay ko ay nagbago. Mula sa pagiging stable at may sariling studio, naging homeless ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang bank account ko na nakakonekta sa kumpanya ay biglang na-freeze. Hindi na ako makapag-withdraw ng pera. Ang huling pera ko ay naubos na rin sa mga gastusin. Naging miserable ang buhay ko. Ang mga paintings ko ay binenta ko na lang sa mga kaibigan para makabili ako ng pagkain. Pero hindi ako sumuko. Sa gitna ng lahat ng problema, biglang bumalik sa isipan ko ang mga huling araw ni tatay. Laging may kakaibang kinikilos siya. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Naalala ko ang isang gabi bago siya pumanaw. Umupo siya sa tabi ko habang nagpipinta ako. Nakahawak siya sa kamay ko at binigyan niya ako ng isang maliit na susi. Anak, hawakan mo ito. Ito ang susi sa lahat ng gusto mo sa buhay. Sabi niya. Akala ko noon ay metaphorical lang ang sinabi niya. Ngayon, sa gitna ng aking kalungkutan, naalala ko ang susi. Ito ay kakaiba. Hindi ito mukhang susi sa mansyon o sa kotse. Ito ay parang luma, pero makintab pa. Sinubukan kong tingnan ang susi. May nakaukit na maliit na A sa gitna. Ang susi ay para sa old studio ni tatay na matagal nang sarado. Wala nang pumupunta doon. Kaya pumunta ako doon. Pumasok ako sa studio at doon ko nakita ang mga lumang gamit niya. Sa isang tabi, may isang bookshelf na parang matagal nang hindi nagagalaw. Napansin ko na sa dulo ng bookshelf, may isang maliit na lock. Iyon ang saktong-sakto sa susi. Nang binuksan ko ang lock, biglang bumukas ang bookshelf. May isang secret room sa likod nito. Hindi ito isang vault na puno ng pera, kundi isang laboratorio. May mga computer, mga test tube at mga papel. Mga formula, mga research notes ng tatay ko. Nagkalat ang mga nakasulat sa papel, mga chemical names, at mga equation. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat, pero sa gitna ng mga ito, may nakita akong isang envelope na may pangalan ko. Para kay Alexa. Sabi sa sobre. Sa loob, may isang mahabang sulat at isang notaryadong dokumento. Binasa ko ang sulat. Anak, kung nababasa mo ito, alam kong nagkaproblema ka na sa mga kapatid mo. Hindi ko na inasahan ang pagmamahal nila, kundi ang pagiging sakim nila sa pera. Kaya ginawa ko ito. Ang pormulang ito ang pinagmulan ng lahat ng ating yaman. Ang bawat produkto ng kumpanya natin ay nakabase sa pormulang ito. Pero ang alam lang nila ay nasa pangalan na ng kumpanya ang pormula. Nagkamali sila. Patuloy akong nagbasa, anak, bago ako pumanaw, na-transfer ko ang ownership ng intellectual property ng pormula sa pangalan mo. Ang notaryadong dokumento na nasa loob ng sobre ay ang legal na patunay nito. Kaya kahit paano ang gawin nila sa kumpanya, sa huli ay sa iyo pa rin ang karapatan. Hawak mo ang kapangyarihan sa iyong mga kamay. Gamitin mo ito para sa kabutihan. At sa huli, ipakita mo sa kanila na ang tunay na yaman ay ang puso, hindi ang pera. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang dahilan kung bakit hindi ako pinapansin ni na Kuya Marco at Ate Veronica ay dahil alam nila na walang papel ang intellectual property ng tatay ko.
Inakala nilang sa paglipas ng panahon, sa kanila na lang mapupunta ang formula. Hindi nila alam na bago pa man mangyari iyon, inilipat na pala ni tatay sa akin ang lahat. Narealize ko ang lalim ng pagmamahal ng tatay ko sa akin. At doon nagsimula ang pagpaplano ko. Ang climactic confrontation ay naganap sa isang family meeting na ginanap sa isang mamahaling restaurant. Naroon ang mga kapatid ko, ang mga abogado nila, at ilang mga malapit na pamilya na naimbitahan. Akala nila ay magpapaalam na lang ako sa aking mga karapatan. Pero hindi nila alam na handa na ako sa aking pagbabalik. Pumasok ako sa restaurant na nakasuot ng simpleng damit, pero may ngiti sa labi ko. Pag-upo ko pa lang, agad akong sinalubong ng mga masasamang tingin nila. Sabi ni Kuya, bakit ka pa pumunta rito, Alexa? Wala ka naman sa picture. Umiti lang ako at sinabing, nandito ako para sa totoong usapan. Pagkatapos ng usapan tungkol sa mga sasakyan at sa mansyon, hinintay ko ang tamang oras. Nang biglang magtanong ang isang abogado, at ano ang mangyayari sa intellectual property ng kumpanya? Ang sikretong formula na pinagmulan ng lahat. Doon ako nagsimulang magsalita. Ang sikretong formula ay hindi na sa kumpanya. At ang may-ari ng formula ay ako. Biglang nagdilim ang mukha nila. Hindi sila makapaniwala. Sabi ni Kuya, ano nang pinagsasabi mo, Alexa? Baliw ka ba? Ang formula ay nasa kumpanya at pinapatakbo na namin. Naglabas ako ng sobre at inilabas ang notaryadong dokumento. Nito ang patunay, sabi ko. Pinakita ko ang dokumento sa mga abogado. Habang binabasa nila, nanginginig na sila sa galit. Hindi ito totoo. Hindi ito legal. Sigaw ni Ate Veronica. Biglang may nagbago sa mukha ng mga abogado nila. Sumagot sila, pasensya na, Ma'am Veronica. Ang dokumentong ito ay legal. Ang pangalan ni Miss Alexa ang nakasulat bilang nagmamay-ari ng intellectual property. Biglang tumindig si Kuya Marco, tatay. Bakit mo ginawa ito sa amin? Bakit sa kanya pa? Ang mga kamag-anak namin ay nagsimulang tumingin sa akin. Ang mga mata nila ay puno ng paghanga at pag-unawa. Sa huli, ang mga kapatid ko ay naiwan na walang-wala. Naubos na ang pera nila sa mga lawyers, at ang mga sasakyan at mansyon ay hindi na nila makukuha. Ang kumpanya ay unti-unting bumagsak dahil hindi na sa kanila ang formula. Ang mga kapatid ko na nagmamay-ari ng mga mamahaling ari-arian ay naging mahirap. Ang mansyon at mga kotse na inagawan nila ay unti-unting nawala. Ako naman, nagpapatakbo na ngayon ng sarili kong kumpanya, ang kumpanya ng tatay ko. Nagtayo ako ng bagong team na magpapatakbo nito. Naging mas etikal at responsable ang pamamahala. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay hindi sa yaman o sa kapangyarihan na kukuha ang kaligayahan. Nasa puso ito. Ang pagmamahal ng tatay ko ay ang tunay na kayamanan na naiwan niya sa akin. Ang pagmamahal na nagpabagsak sa mga sakim at nagpabago sa buhay ko. At ang nararamdaman kong saya ay hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagkilala ng katarungan. Ang mga kapatid ko, sinubukan akong kontakin. Humihingi sila ng tulong. Pero hindi na ako lumingon. Sabi ni tatay, ang pamilya ay dapat na nagmamahalan. Hindi nag-aagawan. At sa huli, habang inagawan nila ang mga material na bagay, sa akin naman naiwan ang totoong yaman. Ang sikreto na nagpabago sa buhay namin. Ang sikreto na nagbigay sa akin ng katarungan at kapayapaan.